Okay, basic lang tayo. Siguro focus lang tayo ngayon muna sa malayasan yung mga blunders, mga hanging pieces kasi, 'yun yung most common. If you were able to community friends, if you're able to avoid those, most likely sa, mga ka-level pa lang, mga ganyang level is prone to blunders and should be able to capitalize dun sa mga gano'n, ah, para manalo and of course avoid. So, isa sa mga pinaka-effective na nakita ko yung precaution lang um, sa bawat bago ka tumira. So, mag-open lang tayo for example na simple lang na game. Ito kunwari, itong last game is light chess. Okay, opening lang, control center, French. Okay, development. Okay, mga regular naman yan. Okay. Mm. So ito, ginagawa madalas ng beginner yan, pero delikado yan. Ah, Madalas blunder yan kasi nag-open siya na itong diagonal na to, which is easily connected dito sa queen na to. Kaya ito clear, pwede siya i-check. Tapos masira yung pawn structure sa queen side or hindi siya makapag-castle. So, and also very bad kasi yan yung normal development square ng knight. So, hindi na siya makadevelop normally towards the center. Mm. Okay. Oh. Ayan, ang ano lang dito, ang tatandaan lang, magiging very aware ka, is that bawat tira, for example this one, bawat tira natin, nag chine-change siya entirely yung position. So, ano most likely, kasi pag move niyan, meron siyang mga bagong inaatake, meron siyang ano, lalo na ang pawn, hindi nakakabalik. So, meron siyang mga bagong inaatake or pinuput pressure ng mga squares. And aside from that, may positive and negative yan. Meron siya mga binibitawan na squares. For example, ito, pag push mong ganun, binitawan niya itong square na to, itong square na to. So, katulad nito, ito, wala nang nagpo-protect dito. So, very important yan kasi eventually, yun yung pwede mo i-utilize sa mga kalaban mo. Kung ano man yung mga uh, na-leave nila na weak pieces, for example, kunyari may dinidefension siyang piece dyan or weak na squares. So ito, no issue naman kasi ito, protected pa rin yung square na to. Ito naman, di naman may-utilize ng kalaban. Wala naman siyang dark squared bishop. So, wala namang hanging piece yan. So, relatively, this is safe naman. So, lagi lang i-check yan. Tuwing move yung kalaban mo, at ikaw, bago ka mag-move sa square na yun, i-check mo. For example, ito, ang patinira niya. Yan, kinain niya. Pagkain niya, nag-move tong pawn na to. So, binitawan niya tong square na to na dati yung control. So, be aware lang yung mga yan. So, ibig sabihin niya, pwede ka na tumalon dyan later. Diba? Pwede mo ma-occupy. Mm. Ayan. So, ito, uh, very common yan. So, again, madalas to kasi yung bishop, lalo na sa London system, nilalabas yung bishop, nawawala ng depensa ng tampo na to. Tapos ito, yung sabi ko nga, nag-create siya ng, dahil pinush niya yan, although kinontrol niya itong square na to, nag-create siya ng weaknesses din sa dark square sa inopen niya. Ngayon, delikado siya dun sa discover attack. Oh, pwede kang mag-ano na dito. Kung ikaw natitira, alam mo na, mas smothered mate na yan, di ba? Pwede kang mag-smothered mate dito para hindi makablock yung queen. Oh, check. Gilid doon. Alam mo naman yan. Check, check. Tapos sacrifice queen. Smothered mate. No, nakita mo nakaporma na. Oh, so mali siya sa ano. Dahil ano, ay nag-fall naman na to. So, yan. So, ito,
tina-try niya mag-ano, although hindi masyadong recommended madalas yung ganyan. Pag ikaw lugi ka na sa pawn, dapat iniiwasan mo exchanges. So, because pag nawala ang exchange, nawawalan siya ng chance to counter-attack. Balik tayo dyan, ikaw nga naghahabol ng exchanges dyan eh, kasi so that sa endgame, lumaki yung dahil sa endgame, pawn na ang nag-decide ng game. Since lamang ka ng pawn, edi panalo ka, lamang ka. So yan, tama exchanges. So, tama to, rook sa open file, di ba? So, putting pressure din dito. So, again, may na-notice mo, although hindi ko na kailangan bagating, ganyan, katulad niya, nag-move to an open file, na iiwan niya rin undefended to. Although there's no way for white to attack this or this. Pero, na-notice mo, it's all about the pros and cons. So, ito, mas malaki ang na-gain mo sa pag-move dito to the betterment of your rook. Doon sa granite niya weakness na hindi naman may uterus ang kalaban. So, katulad nito, ito, kita mo, nag-push siya. So, nag-push siya, na ibig sabihin, pag nag-push niya ganyan, this is a well-defended square. Check mo muna yan. So, ayan yan, dalawa nagdedepensa, isa lang sa'yo. So, okay naman yan. Kaya lang, as you can see, nag-iwan siya ng weaknesses. Dati, kinokontrol niya itong square na to. Dahil sa pag-move niyan, naging available na square na yun. Ngayon, pwede mo utilize yan. Pupush mo, meron ka na ngayon pass pawn. Diba? So, protected pass pawn pa yan. Ito, block naman ng knight. Meron pong pawn dito. Ito, pass pawn mo to. O, kita mo, pinush mo. Diba? So, dahil dun sa grenade niyang weakness yan. So, titingnan mo lagi yung tira ng kamo. Wag na wag mo i-skip. Pag tumira siya, makita mo ano yung threat niya. Threat niya kumain dito. Gusto niya makapag-exchange, ma-eliminate yung isolated niya. Diba? So, gusto mo ba siyang tulungan? Tapos, ano ba yung naiwan niya? Ano nakreate niyang weakness doon sa bago niyang move? Baka may naiwan siyang piece na undefended. O hanging na yun. Pwede ma-atakin. And this situation, square yung naiwan niya. So, nag-create na ngayon. Tinulungan ka niya mag-create ng pass pawn. O, ito, major. Bago ka tumira, talo na ito, ano ba yung changes? Diba? Kung ikaw yung white, para maiwasan mo yan, blunder yan. Ano yung changes pag tinaman? Tingnan mo may ganun. Tingnan mo yan, kinot off mo yung dalawang rook. Iniwanan mo yung defense dito. Ha? So, actually, ito may sinasuggest nyo. Sinasuggest ng engines, ito, para makaprevent yung pag-push. Diba? Add ng pressure dito kasi pupush na to eh. So, ito yung best, umaalis ka rin doon sa possible ang pin. Blunder siya, kasi hindi na chinecheck. Okay? Yung square na babagsakan niya, oo, hindi mo control dyan, wala kang pieces dyan, hindi naman hangin yan. Pero, kinot off niya yung pieces. Anong result niya? Yun ang change na na-create ang move na yan. Kanina, protected tong rook na to, pero pag tira niya, unprotected na. So, blunder. So, wala na. Diba? Checkmate. So, ganun din. For example, lalapag ka sa isang square naman at madali ka, di mo sure. Madali lang naman i-check. Kumuha ka lang ng asterisk. Kunyari, gusto mo i-push to. Ikaw natitira. Yung square na yan, check mo lang. Madalas kasi na may miss, meron palang bishop do sa dulo, 'di ba? Na additional nagpo-protect, may knight pala dito, na hanging para ma-check mo lang. Check mo lang yung parang star. Diagonal o walang rook dito o queen na dahil dyan. Pag ganito, wala nang kumokontrol dyan. 'Di ba? Pag ganito, bishop lang, isa lang. O, meron ka namang knight dito. So, pwede mo i-push yan. Dito, wala. Wala rin siyang knight. Yung knight niya, ito yung squares na rin. So, this is a relatively safe push. Ipupush mo. Di ba? So, minsan completely naiiwan hanging eh. Tignan mo lang dulo-dulo. Minsan nasa dulong-dulo yung bishop. It's gonna be a free piece. So, it's gonna be a blunder. So, let's quickly check. Ito, panalo ka rin ito. Tignan lang natin ano yung makikita mo application. Okay, center. Okay, although mas recommended ko ito, kasi kung kakainin niya to, marirelease na kagad yung bishop. Problem bishop mo. Kung kakainin niya, di ba? Kung dito, kung kinain niya yan, andiyan pa rin ang problem bishop mo pag tayo mo ng e3. Okay, so, although may linya rin na ganyan, so, pero sa, kung mas favorable mong tumunta Stonewall, ito mas useful na move.
Okay, normal na development. Oh. Ito na, kunyari titira ka dito. Oh, di mo sure ilan na kumokontra ng kalaban niya. Para malaman mo, draw kang ganun. Wala naman dito, definitely. Wala naman dito, definitely. Diagonal, wala naman bishop. Dito, so knight lang. So 1 lang, ay protected naman. So pwede kang tumalon dyan. But again, sa ganitong posisyon, since hindi naman niya pinush to, ha, at ang problem lagi mo, tiniramin ko nga sa stone, laging problem mo itong bishop na to. Mareresolve mo na yung problem mo kasi hindi naman niya pinaprevent yung push mo. Mapupush mo yan, makakalabas na itong bishop to, makakontrol pa yung center. Pagka-push mo dyan, pwede mo rin push later to. Or break-in mo, since naka-penseto siya, pwede break-in mo to, pwede break-in ganyan. Masisira yung structure niya dito. Makakawala na eventually yung bishop mo. Magiging baliktad na. So, kaninang problema, magiging soft na lakas. Ayan, ito neto. Pag push niya neto, tanda mo, ayan. Anong naano niya? So, na-control niya itong center na to, pero nag-iwan na siya. Ito. Iwan siya, undefended knight. Although hindi mo nga ma-hit rise. But eventually, you know, may hanging piece siya. Diba? Eventually, you can attack it. Or kung may fork, be very aware na meron siyang hanging piece. So, kinain mo lang, kain. Ayan, regular stone wall naman. O laging pag ganito. Bakit pag ganito? Ito nga eh. Para ma-resolve natin yung problem bishop ng stone wall. Hmm. Ano nangyari? Ayan, so, normally dito, inaano yan, minamaintain mo to kasi eventually pwede mo ma-break yan. Nandun pa rin, may atake doon. Ito, makapush rin to. Okay. O, ito lang, ayan na, discover attack na. So, itong scar na to, pinantahan niya, pwede nang may ganyan ka dyan. Ma-re-release na to, may libre ka pang tempo. Atras na naman yan. So, kaya mo ganun, release na yung ano. Okay, huwag mo muna kainin. Pag push mo, atras siya, pasok ka muna ng queen. O, tama. Kaya mo siya kumain. Diba? So, kontrado mo na, tapos bishop dito ka na. Okay. So, ito, madalas tinitira to. Ang purpose niyan, huwag makatalon ng knight dito. Additional control. Kung may knight somewhere dito, tatalon dyan. Para hindi makatalon. Kasi nga, pag tumalon siya, hindi kakainin mo lang. Additional. Kasi may knight ka kasi madalas dito eh. So, dito, wala ko na masyadong ano niya. So, siguro para okay lang din makadevelop to. Pero ang best, again, is push mo na to. May libre ka pang tempo. Okay? Tuwing nga pala, always remember, ito magagamit mo, lalo na sa problem solving. Tuwing titira ka, unahin mo muna, tingnan mo muna. Unang-una, syempre kung may checkmate. Given na yon. Syempre kung walang checkmate, tingnan mo kung may check. Kasi yun yung interpolation. Kung ano man ang threat niya, ano man ang purpose niya, mai-interrupt yon ng isang check. Kasi kailangan niya mag-deal with check. Either galaw niya hari niya, i-block niya yung check, o kainin niya yung checking piece. The point is, you will have a free tempo. Kaya usually very powerful yon. So, hindi naman always, but almost lagi. Diba? Minsan check useless, napasama ka pa. Pag block niyan, under threat ka din, nag-lose ka ng tempo. Pero mostly, interpolation gives you an extra move and extra time. So, always look for that. So, ito, imposible naman makakuha ka ng check. Kasi, ano yung king? Pwede naman threat din. So, ito, katulad nito, ito threat. Sorry. Ito naman threat. May immediate threat ka. Diba? So, na-release na yung bishop mo, may threat pa, tatapon siya ngayon ng oras para ibalik yan. May free move ka na naman, ikaw na naman natitira. So, ayan. So, ito, again, ito hindi maganda na to kasi pagkain, naging forever na problem to at bishop. Hindi na siya makalabas. Pwede pa rin naman, pero napakahirap na. Dito ka lalabas siguro, pwede ka rito. Fence ito dito. Napakalakas niya kung makalabas dito kasi kahit siya sa magsasayaw dito, protected siya. But this one is not usually recommend. Kaya kanina, pwede mo pa i-push. Actually, kung pwede mo pa rin i-ano yan eh, i-push din. Under threat pa rin queen. Tapos kain, di ba? Nakawala. Eh, hindi na makakawala siya dyan. Bad bishop na to. Anyway, pareho naman kayo may bad bishop. So, technically equal. Equal nga oh. Tama.
Hmm. Equal na yan kasi halos ano eh, pareho na kayo sarado, sarado. Meron kayong bishop, pareho kayong bad bishop, pareho sarado. So, yan, titignan mo na lang, maging safe ka na lang. Ito, good to, para may mas magandang pwesto yung bishop mo. 'Di ba? So, again, ano yun naman yung backward na ito? Naging weak to, kasi yun ang sumusuporta dyan eh. Pero, mas malaki na may advantage na nakuha mo sa pag-abante niyan. Although ito naging relatively weak, pwedeng target, but na-activate yung isang buong pyesa mo. Diba? So, that's good. Okay. O, yun lang nga. Tapos dito mo nilagay. Lalo nang naging bad bishop. Actually, pwede na to dito eh. Oh. Diba? Pag anong rook mo, very napaka-strong protected. Siya mamodembe dyan. I-exchange siya tong good bishop niya. Pag na-exchange siya, nagiging bad bishop versus good bishop. Ang labanan nyo. So, kasi nagiging, ito, bad bishop pero nasa labas ng pawn chain. So, ito, ang lakas na ito. Oh. Hmm. Diba? So, okay lang mo kainin dahil ma-activate to. Kaya mo siya. Pero, isipin mo yan. Oh. Hmm. Problema niya yan. Anyway, nakikita mo sa kanya, equal pa rin naman kasi engine yan. Pero sa human terms, ang hirap labanan ng bishop na nasa labas tapos may iwanan ka ng mga bishop. Pakahirap, dapat perfect play para maka-equalize. Ito, tingnan mo to. Simple lang. Ito yung sinasabi ko. Nag-push siya. Bago ka mabante, check mo na kagad. Ano yung square na to? Ilan ang nag-occupy na kalaban dyan? So again, sabi ko yung star. Definitely, wala ka ng issue dyan sa pagkanya. Wala namang sarado eh. Walang rook, walang queen. So yung diagonal lang. Ito yung diagonal na to, wala. So ito lang. So yan. Pante mo, dalawa na kagad ang pumoprotekta dyan. So ibig sabihin, pag abante mo dyan, isa lang nagpoprotekta dyan. Dalawa yung kalaban na puti. So wala, libre na yan. Bagsak na yan. Oo, yan. Libre pawn na. Ngayon, pag libre ka ng pawn, ang rule na dyan, maghanap ka na ng exchanges. Kasi lamang ka na. Kasi kailangan dalhin sa endgame para wala na siyang counter-attack. Wala na siyang pang fork, wala na siyang pang backrank mate, wala na siyang mga pieces. So, ihanap ka na ng exchanges. So, okay lang din. O kasi nga, pwede ka na maghanap ng exchanges eh. So, ito na naman. O, meron ka naman target weak. Always lagyan mo yung mga hanging. Ito. Mga target, ano yan? O, tama. O. Ngayon, para ng pawn ngayon to. Hmm. Naka-forever pako na siya dyan. Pwede mong additional attack yan, pile up yan, or most importantly, ito. Kasi pass pawn na to eh. Pag may pass pawn na i-push mo, habang lumalapit ang pass pawn sa Queen Square, lumalakas ang value niyan. Kasi hindi na siya pwedeng iwanan yan. Ilang moves na lang, magkukunala no, pag nandiyan, isang push na lang. Kailangan niya ng forever bantayan yan. So, laging meron kang pass pawn, i-push mo na i-push hanggat maaari. Siyempre, hindi para malibre para malagay sa promotion square. Parang push mo dyan, push mo dito, protected na ng bishop mo. 7th rank, hindi niya na pwedeng iwanan yan, pako na siya dyan. Pwede ka na mag-target ng ibang weaknesses niya. But this one, hindi naman necessary to kasi uh, ginalaw mo lang yung rook, kagalaw rin naman talaga yan. Nagbigay ka lang ng tempo. Hindi naman nag-improve yung position ng bishop mo rito. Sabi ko nga, eto nga, tingnan mo, i-move ba? Ito yung sabi ko, nag-move ka rito, ano yung changes? Binitawan mo to. Kung yung pawn mo na dyan, well protected yan. Di ba? Ito, pinagpalit mo sa ganito. Di ba? Ito, kontrolado mo rin naman itong diagram na to nung nandito pa to. So, hindi siya improvement. So, eto naman, di mo naman pipigilan pumunta to dito dahil dito naman siya pupunta. So, may nandito na siya. Ang best niyan, push mo yung pass pawn. Ayan, push. Kasi nga, habang endgame, habang napupush ang pass pawn, lumalapit sa, dumatas ang value niyan. Di ba? Umabot na pag nandito yan, pwede mo na i-sacrifice yung rook mo, maka-queen ka lang, sacrifice yung pieces mo. Kasi pag naka-queen yan, that's already almost a queen na. So, in-game lang. O, eto, na-block mo rin yung rook mo nagsusupport. Kasi ang best na position sa rook and pawn endgame, at may pass pawn ka, ang best position tanda mo ng rook is behind nung pass pawn. Yan, hindi, kasi supporta niya yan. Hindi rin makapunting kalaban sa likod para takiin yan. So,
So best yung rook sa likod ng passport to support it. Ito, binlock mo yung ano, diba? So, unnecessary tempo. O, bumalik ka lang sa same position, pero siya natitira. Tignan mo. Kanina, same position yan, pero ikaw titira dito. Ito lang ang tinira mo. Bumalik tayo doon, nangyari, parang free tempo, same position siya natitira. Diba? So, wala naman yan. Well defended. Oh. Ayan, exchange siya na. So, eto, worthy ba na exchange? Hindi siya kakain. Diba? So, siguro ano na, kasi pag kinain naman niya magwi-weekend. Ito, weakness na tungkol na to. Dito, kakainin niya na weakness. Hindi ka na pwedeng ibigay ang diagonal na yan. So, best na kainin mo na. Ang mahalaga dito, meron kang outside pass pawn. Again, pag meron kang outside pass pawn, ang intention mo na dito, ang purpose mo na, i-push yung pass pawn. Lumalakas ang value habang lumalapit sa queening square. Ayan, okay, kita mo hanggang ngayon, no? Push pa rin ang sinasabi niya. So, ito, alam mo umalis sa pin, hatakin yan eh. So, kailangan umalis. Okay. Maganda, umalis ka na nga doon sa pin. Pero, winning naman na to dahil, again, doon sa passport mo. Pero hindi mo na i-utilize eh. Natutulog siya doon eh. Hmm. Okay, tama ka ngayon, oh, push. Simple lang, push the passport. Oh, pumunta, protektahan mo yan. Pero problema yan, kaya nga niya atakin yan. Problema yan pag nag-queen yan eh. Promote yan eh. Again, sana yung rook nasa likod, mas best. Hindi mo kasi may push siya pag yung rook ng kalaban yung nasa likod. Pag nandito yung protection, hindi mo push syempre. Ayan, oh, so ito na. Ito, good to. Bakit? Kasi ito, mas malakas tong dalawang to kaysa dito. Connected password is laging mas connected. Of course, ito password malakas. Pero connected password, nagtutulungan yan, nagdedepensa yan eh. Mas malakas pa siyempre yan. So, okay lang na bigitaw mo na yan in exchange dito sa dalawang to. Siyempre, push na. Dapat di mo binigay. Push na. Diba? So, yan na yun. Push the passport. So, kasi ang lakas ka niya, dapat di mo binigay yan. Kita mo, nag-equalize ka agad. Nang binigay mo to, nag-equalize ka. Yan ang problema sa endgame eh. Kahit lamang ka na isang pawn, technically draw yan. Nawala. Nangyari, uy. Dali. Nyik, nyik, nyik. Andito tayo. Nay. Yan, magiging valuable lang yung pawn mo pag na-push mo. Ayan, ito lang, check na. Tapos promote. Okay na yan eh. So, ayun na. Ginawa mo na. Panalo na. Pero anyway, so, tanda mo, pag nasa middle game ka na, yung sinasabi ko, bago ka tumira, i-check mo muna lahat. Yung asterisk. Check mo yung star. So, kunyari, pupunta ka sa square na to, check mo kung merong kalabang mo control dyan. So, simply put, ganyan, star, di ba? Hindi ito, ganyan, diagonal. Oh, wala. Completely clear. So, you can do that. And pag nagsosolve ka na sa gitna ka ng posisyon, may explosion king, whatever, ang unang ano is that look for checkmate, which is automatic naman. Pag wala, look for check muna. Tapos kung beneficial yung check sa'yo. Because almost lagi naman beneficial because it's a free tempo. So, ganito, beneficial yan, check. Beneficial na, ito free tempo ka ngayon, may libre ka. Siyempre, kung nilagay mo sa walang check, edi kinain lang tong pawn mo. But because may interpolation, may free check ka, diba? Naging very useful siya. So, tingin lang tayo ng last. So, yun lang. So, again, ang purpose nun, ma-minimize yung blunder niya. Open yung madali lang yun. Tanda mo, tuwing titira yung kalaban, magkikreate siya ng, of course, advantages. Pero may weakness. Hindi mo, pros and cons lagi yon. May weakness siyang mabubuo. Ito, try natin. Hindi ko alam to. Bang nangyari dito. Ay, ba't nawala?
Kunyari eto, for example, kahit ano naman, eh. Eto, okey, itong pawn na 'to. So, pawn na 'to, malakas, control ng center, eventually kung makakasel siya is meron siyang ano, pero automatic yan maging sharp yung eye mo rito, oh. Diyan, oh, meron siyang possible na weakness na ano diyan. Of course, yung check this time is hindi useful. Bakit? Eh, kasi 'pag chineck mo, siya magkaka-free tempo. So, hindi useful ta's magpapenseto naman talaga siya diyan, eh. So, parang libre lang. So, hindi useful yung check dito. Pero most of the time, lalo na, kunyari ano ka dito, kunyari may bishop ka dito, ito wala diyan, 'di ba? So, ang laki yan o kaya ito wala 'tong pawn na 'to, 'pag chineck mo yan, oh, 'pag push, eh, di bagsak 'tong isang pawn. Tapos bagsak na naman 'to kung wala 'to, 'di ba? So, and then ano pa yung weakness na binuo nito, binuksan niya 'to. So, ito meron na naman probability ditong masara, oh, 'di ba? Ma-prevent siya sa pagcastle. Although hindi ngayon kasi again hindi naman useful. Pwede niya ano, siya mananalo ng tempo. Hmm, hmm. Ano pang weakness binuo niya ito? 'Di ba? Itong squares na 'to, hindi niya na mata-drive away yan, hindi niya ma-atras yan. So, tignan mo lang lagi yung mga ganon. So, ano tinira mo? Ito, okay lang. Okay, development. Pin. Anong weakness ka na ito? Nawala yung depensa nito. Pero wala nang makakatake dyan eh. So, walang issue. Again, bago ka lumapag dito, kumokontrol ba na kalaban? Wala. Wala namang ano. So, it's good. Pin, ganun. Ganun lang. Pag ano, be aware lang na hindi hanging. Of course, best, yung pupunta mo square, kontrolado mo na. Protektado na yun eh. So, sure ka na hindi hanging. So, ito. Oh, kita mo. Oh, good. Oh, pinuput mo yung pressure dito. Diba? So, ano naman yung problema dito sa ano? Iniwan mo yung knight mo, wala naman nagpipin, di may issue. Talaga mas naging better place lang siya dito. So, yun lang. Ito na. Nag-create siya dito, ano to? Ito, weakness to. Ano yung iniwan niyang square? Ito, iniwan niya itong square na to. Weakness na to. Wala na siya pangontra dyan. Oh. Pag tinanong mo ang bishop yan, wala na. Oh. Hindi na makaano yung rook dyan, di ba? So, weakness na to. Dinipensya natin exchange, nag-create siya ng weaknesses. Ito rin, naliasin yung ano sa knight. Although it is this time protected to. Pero ito, butas na yan. Hmm. Okay. Pagkain niya. Open. Sino yan? Doorbell. Ayan. Okay. So, tingnan mo ngayon. Hindi ako check ngayon dyan. Problema niya na ngayon niya. Weaken siya sa white square. Boost. Hmm. Bakit? Yung pawn hindi mo mabante. Nag-create ng weakness. Sabi ko nga, di ba, yung pawn, nag-create ng weakness. Pagkabante niya doon, panotektahan niyo to, pero nag-create siya ng two new weaknesses na pwede mong i-exploit. So, very aware ka lang sa ganon. Bawat tira, tingnan mo kung may kinarate siya. Binitawan siyang square, binitawan siya piyasa, ito may weakness. Ngayon, eto na, problema niya na. Oh, Magawa na siyang backward. Hmm. Very good. Engine move. Very good. Bakit ayun? Normally, ito ang best, syempre. Para lumakas yung sentro mo. Pero ito kasi may immediate threat ka na. Bakit? Weakness sa open. Bakit naging weak to? Ito nga, nag-create siya ng weakness. Wala mo siyang penseto dyan. Nandito yung bishop niya. Normally, ginaganyan. Nandito yung bishop. Pero ganyan, weakness na. Pwede mo execute ng execute dyan. I-take into, discover check. Kita mo. Ang pumatay sa kanya, yung simpleng tira na to, sinave niya yung pawn na to, nag-create siya ng more weaknesses in exchange. So, on the same point, ikaw, bago ka tumira, tingnan mo kung ano yung may iwan mong weakness. Hindi worth it yung pag-push niya rito para i-save yung pawn na to para mamati siya ng ganyan. Mag-create siya ng ano. Hindi worth it. So, yun lang. Ano yung pros and cons. Okay? Yun lang ngayon. So, pag naiwasan mo ngayon yan, bago ka lumapag ng pyesa, check mo kung well defended ng kalaban, kung may kalaban, kung ano mo kung hanging. Di ba? So, siya din, pag naglagay siya ng pyesa, tingnan mo kung hanging yun, kung nagano siya. Pag tumira siya, tingnan mo kung ano yung pinabayaan niya, naiwan yung square. Utilize mo yon, di ba?
every move niya tingnan mo kung ano yung naka-create niyang bagong weakness. Kung ano yung siyempre, yung threat niya, kung may threat naman siyang kainin sa'yo. So that's it for now. So tuwing lalaro ka, gano'n lagi, check mo. Siyempre opening, sulado mo na. Pagdating sa middle game, bago may tira, ano na, titira ka lamang mo, may generate ba siyang bagong weakness? Hindi ko may utilize, so let's see next. 'Di ba? So ito, major, ito yung nagpatalo sa kanya. Makikita mo. 'Di ba? Dapat niya niya lang yung knight niya, defense na lang niya yung pawn. Nag-create siya ng pawn weakness sa king side. Okay, doon muna tayo, stop.